Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy God First First Happy Morning God po First sa Morning lahat. po, Pastor. Yeah. Pastor, Happy God First Dapat po, Morning. Pastor. Yeah, tayo po ay 39 na. Alas 4:05 na ho ng umaga. Purihin ang Panginoon sa ating pong buhay na taglay. Tayo po ay binangon niya mula sa ating pagkakatulog. Binigyan niya tayong muli ng lakas, mga kapatid. Andiyan na po ba si Pastor, si Rafi Ka? Siya po ang ating host ngayon. Pastor Rafi Ka? Wala pa siya. Sige po mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa ating pong programa ngayong umaga. Pasalamatan natin ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Hihingin ko po ng request ko po si Pastor Sakdalan na tayo po ay mag-opening prayer. Pastor? Hindi naka-ready. Parang hindi na tayo naririnig. May problema siguro. Sige. Brother Dan, Cruz, pwede po kayo mag-pray, please? Sige po, Pastor. Po. Thank you. So, tayo po yung manalangin. Madakilang Diyos, ang tahanan niya sa mga langit. Magandang umaga po dyan sa langit na bayan. Maraming salamat po, Ama, sa muling karapatan na inyo pong binigay sa bawat sa amin. Na sa umagang ito ay naranasan namin muli ang isang buhay na inyo po patuloy na pinahihiram, kalakasan ng pangangatawan, may marusog na isipan na patuloy po kayong nakikilala. Ama, sa oras na ito ay patuloy po namin idinadalangin, pinamamanhik, na nawa po, Ama, ay patuloy niyo kaming gabayan sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay patuloy kami magkaroon ng kaalaman na nanggagaling sa inyo. Aming maunawaan ang inyong mga banal na salita at patuloy din pong pagpalain ang mga isipan ng mga inyong itinalaga sa umagang ito sa aming paglilingkod. Amen. Lungkot sa amin at ingatan po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Elder. Amen. Amen. Okay po, tayo po ay magbabasa ng ating pong ng mga salita ng ating Panginoon. Ang scheduled reading po natin ngayon, Bible reading, ay sa Numbers chapter 29. At ang nakaschedule po sa atin ay si Sister Joy Mercader. Sister Joy, nandiyan ka ba o recorded? Yes, I recorded po ba? Dito po, Pastor. Good morning po. Ayan. Sige, kapatid, pwede ka nang manguna sa pagbasa. Kung maaari sana, nakabukas yung camera. Kung hindi ka, okay lang sa'yo sana, no? Iyon. Joy, taga Subic, no? Joy, taga saan ka? Subic po, Pastor. Subic Church. Ayan. Sige, isang kabataan na masipag sa gawain. Sige, Joy. Happy God First Morning po, everyone. Tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong Bible reading. Kung kayo po ay may mga Bible, sabayan niyo na lang po ako sa mga bilang 29. Ang title po ay Handog sa Pista ng Mga Trompeta. Sa unang araw ng ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ito ay araw para sa inyo na paghihip ng mga trompeta. Kayo'y maghahandog ng isang handog na sinusunog na mabagong samyo sa Panginoon, ng isang batang toro, isang lalaking tupa, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang handog na butil ng mga iyon na piling harina na hinaluan ng langis ay 3/10 bahagi para sa toro, 2/10 bahagi para sa lalaking tupa, at 1/10 bahagi para sa bawat kordero sa 7 kordero, at isang kambing na lalaki na handog pangkasalanan upang ipangtubos sa inyo. Bukod pa sa handog na sinusunog sa bagong buwan at sa handog na butil niyon, at sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa mga inuming handog niyon ayon sa kanilang tuntunin na mabangong samyo na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Mga handog sa araw ng pagtubos.
At sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon at inyong pahihirapan ang inyong mga kaluluwa. At huwag kayo gagawa ng anumang gawa, kundi kayo maghahandog sa Panginoon ng isang handog na sinusunog na mabangong samyo, isang batang toro, isang tupang lalaki, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang, mga walang kapintasan para sa inyo. Ang handog na butil ng mga iyon na piling harina na hinaluan ng langis ay 3/10 bahagi para sa toro, 2/10 bahagi para sa isang lalaking tupa, 1/10 bahagi para sa bawat kordero sa 7 kordero. Isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod pa sa handog pang kasalanan na pantubos at sa palagiang handog na sinusunog at sa mga handog na butil at sa mga inuming handog ng mga iyon. Mga handog sa pista ng mga kubol. Sa ika-15 araw ng ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain at mangingilin kayo sa loob ng 7 araw para sa Panginoon. Maghahandog kayo ng isang handog na sinusunog, handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo para sa Panginoon. 13 batang toro, 2 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang na mga walang kapintasan. Ang handog na butil ng mga iyon na piling harina na hinaluan ng langis ay 3/10 bahagi ng epa para sa bawat toro na 13 toro. 2/10 bahagi sa bawat lalaking tupa para sa 2 lalaking tupa. At 1/10 bahagi para sa bawat kordero sa 14 na kordero. Isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan bukod pa sa mga palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon at sa inuming handog niyon. Sa ikalawang araw ay maghahandog kayo ng 12 batang toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang handog na harina ng mga iyon at ang mga handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa bilang ng mga iyon alinsunod sa mga tuntunin. Isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod pa sa mga palagiang handog na sinusunog at sa mga handog na butil at sa mga handog na inumin ng mga iyon. Sa ikatlong araw ay 11 toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. Handog na butil at mga inuming handog para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa mga tuntunin. At isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod sa palagiang handog na sinusunog at sa mga handog na butil niyon at sa mga handog na inumin niyon. Sa ika-4 na araw ay 10 toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. Handog na butil ang mga iyon at ang mga handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod pa sa palagiang handog na sinusunog, sa handog na butil niyon at sa handog na inumin niyon. Sa ika-5 araw ay 9 na toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang na walang kapintasan, kasama ang handog na butil at ang handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod pa sa mga palagiang handog na sinusunog at sa mga handog na butil niyon at sa mga handog na inumin niyon. At sa ika-6 na araw ay 8 toro, 2 lalaking tupa, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan, kasama ang handog na butil at mga handog na inumin para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. At isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod pa sa palagiang handog na sinusunog, sa handog na butil niyon at sa mga inuming handog niyon. Sa ika-7 araw ay 7 toro, 20 tupang lalaki, 14 na korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan,
kasama ang handog na butil na mga iyon at sa mga inuming handog para sa mga toro, sa mga lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang, alisunod sa tuntunin, at isang kambing na lalaking na handog pang kasalanan. Bukod pa sa mga palagiang handog na sinusunog sa handog na butil niyon at sa inuming handog niyon. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng isang taimtim na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain, kundi kayo'y maghahandog ng isang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon. Isang toro, isang lalaking tupa, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang, walang kapintasan. Ang handog na butil ng mga iyon at ang mga inuming handog para sa toro. Sa lalaking tupa at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa tuntunin. Isang kambing na lalaki na handog pang kasalanan, bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa mga handog na butil niyon at sa inuming handog niyon. Ang mga ito ay inyong ihahandog sa Panginoon sa inyong mga takdang kapistahan. Bukod pa sa inyong mga ipinangakong handog at sa inyong mga kusang handog para sa inyong mga handog na sinusunog, mga handog na butil at mga inuming handog, at ang mga handog pang kapayapaan. At sinabi ni Moises sa mga anak ng Israel ang lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises. So, bali yun po yung ating pong binasa. Amen. Puro po siya. Amen. Pansin is about po siya sa offering or sa paghahandog po natin kung saan inuutos ng Panginoon na bukod pa po sa mga palagi ang handog natin is mag-separate po tayo ng iba pang best na mga iaalay natin sa Panginoon kung saan sinisimbolahan din po ito na yung best na yon na yung blood ng ihahandog na hayop na yon ay symbolize po siya ng paparating na paghahandog din po ni God sa kanya pong anak na kung saan ito na po yung magiging last na handog na kung saan magliligtas din po sa atin. At ipinapakita din po dito yung pagsunod natin sa instruction ng Panginoon, lalo na po sa mga holy na bagay. So yun lang po. Amen. 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 Sister Joy. Amen. Amen. Yan. Salamat sa ating kabataan hanggang gumising. Mag-participate sa ating pong God First Morning. Salamat po. Meron po kayo mga dagdag pa na mga comments dito, mga kapatid. Takeaways sa ating binasa. Ito po ay mga babasahin na paulit-ulit nating nakikita sa larawan ng pagiging bansa ng pagkapari na pagkakapili ng Panginoon sa mga old Israelites, mga kapatid. Tulad po ng ating nabasa sa Exodo, nang piliin ng Panginoon ang bayan ng Israel, na sinabi ng Panginoon sa kanyang covenant na sila po ay gagawin ng bansa ng pagkapari. So dahil po sa sistemang iyon ay palagi po natin nababasa ito pong ganitong sistema ng paghahandog. Mapapansin nyo mga kapatid, 2 chapter po natin itong binasa. Ito pong chapter na ito ay isang additional information ng iba't ibang mga uri ng pagpipresent ng mga offerings sa buong isang taon, mga kapatid, sa buong isang taon. At binibigyang diin po dito ang mga ceremonial na mga religious feast days, no? Ang ilan po dito ay yun pong tinatawag po nating burnt offerings, grain offerings, sin offerings, atonement offerings, drinks offerings, and other offerings. At dagdag pa natin dyan yung huwag kalilimutan, sabing gano'n, ay huwag nyo rin kalilimutan ang mga palagian, mga pang-araw-araw na mga offerings sa mga espesyal na mga araw. Yan mga kapatid, ang ganda ho ng instruction. Ano? Pero ano po ba ito talaga mga kapatid? Saan po ba ito talaga? Ano mga spiritual significant nito sa kanila noon at sa atin din ngayon? Okay? Ang akin pong palaging takeaway sa ganitong sistema, dahil nga po ang Diyos ay Diyos po siya na makapangyarihan at Diyos na nagpapakita ng kanyang
kaangatan, no? Kaangatan, kakaibahan sa lahat ng mga Diyos sa paligid ng mga Israel. Marami po kasi mga Diyos-Diyosan ng panahon. At ipinakikilala ng Diyos na natatangi kayong bayan. Ito ang mga sistemang gagawin sa panahon ng inyong pakikipagdigma sa palibot ng inyong mga ng inyong bansa, at mapapanatili na itong ganitong sistema ay maalaala nyo na mayroon kayong natatanging Diyos na hindi katulad ng Diyos ng mga nasa paligid ninyo. Itong sistemang ito, mga kapatid, ay sistema ng pagsamba. Amen? Ang paghahandog na ito ay pagpapaalaala sa kanila na sila po ay regular na lumapit sa Panginoon at sumamba. Sapagkat mayroong Diyos na nagbibigay sa kanila ng araw-araw na pakikipagtagumpay, araw-araw na pagpupuno, araw-araw na proteksyon, araw-araw na pagpapatawad, na handang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ang tawag po natin doon ay sufficient grace, no? Araw-araw na mga sufficient grace na nakalaan sa tuwing sila ay mayroong offense na nagawa, ay mayroong Diyos na handang magpatawad sa kanila. Kinakailangan po ang sakripisyo na ito na panatilihin sa kanilang kalagitnaan upang mapanatili sa isip ng mga tao noon. At maging din ngayon, wala naman tayo ng mga ceremonial laws ngayon, mga kapatid, na pwedeng gawin, kundi ang mag-alay ng buhay na handog, no? Panatilihin na maalaala natin ang Diyos at siya'y ating sambahin sa pamamagitan ng mga espesyal na ating mga offerings, at walang ibang pinaka-espesyal na offerings na ating maihahandog sa Panginoon, kundi ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Roma Kapitulo 12, na ihandog natin ang ating mga sarili na mga haing buhay. Amen? Bilang pagpapaalala sa atin, ang ating sarili ay hindi atin, kundi ito ay sa ating Panginoon. Pastor Jer. Apo? Amen. Pastor Jer. Apo? Pastor Meneses po. Opo, sandali lang ho. Pastor, nagsasalita lang po ako, ha. So, ito pong ating binabasa, mga kapatid, ay binanggit din po ni Sister White sa Review and Herald, November 10, 1896. Ang sabi po niya dito, "For even the productions of the earth, the bounties provided for man's sustenance, we are indebted to the offering of Christ upon the cross of Calvary." God teaches us that all we receive from Him is the gift of redeeming love. Ang ganda, mga kapatid. So ito po palang spiritual significance nitong binasa natin sa ating panahon ngayon. Kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon na iniaalay ang ating buong sarili sa Kanya, ay pinapaalaala sa atin na naalala natin yung precious gift ng Panginoon nating si Jesucristo, ng Kanyang pagliligtas sa atin. Kaya mga kapatid, isipin natin ngayong umaga ang sakripisyo ng ating Panginoon. Siya po ang significance ng lahat ng mga offerings na yon, na magdala sa atin ito sana ng pag-asa, kapayapaan sa kalooban natin, at ang Diyos ay nire-restore o pinapanauli ang mga broken relationship natin sa Kanya, ang kanyang tao, ng kanyang bayan, mga kapatid. So gusto ng Panginoon na tayo po ay maging buhay araw-araw na may pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tanggapin natin ang perfect sacrifice ni Christ sa atin ngayong araw na ito. Purihin ang Panginoon. Okay po, Pastor Meneses? Happy God first morning po, mga kapatid. Pastor Jer, ako'y na-amaze lang at hindi ko kayang isipin itong mga ginagamit na ito ng bayan ng Diyos simula pa doon sa bago sila lumabas sa Egypt, na
mga animals na pinatay at yung mga iba pang mga ingredient na mga kinain nila, naglakbay sila sa ilang within 40 years. And then itong dalawang chapter na ito na iba-ibang klaseng offering ang nire-require ng Panginoon sa kanila. Na-amaze lang ako, Pastor Jer, na buti at bakit mayroon silang ganito karami. Karaming mga offerings, mga animals. Ang mga animals na in-offer hindi lamang isang araw nanganganak yan at lumalaki kaagad. Buriyo niyo yung mga gaano karami yung mga yan, mga animals na yan. Hindi ko mapagkiwari na naglalakbay sila, no? Naglalakbay sila sa ilang, wala namang ano diyan, wala namang green pasture na maaring kaagad lumaki yung kanilang mga daladalahing mga animals, pero hindi sila nagkulang, no? Hindi nagkulang yung nire-require ng Panginoon sa kanila. At ngayon may mga harina pa. Hindi naman madali na magpatubo ng trigo para sila ay makaharvest ng makagawa ng harina, maging yung mga inumin. Na-amaze lang ako na ang Panginoon ganun pala kung mag-provide sila ng mga bagay na ganito para may offer sa Kanya. Katulad ng in-offer ng Panginoon sa atin na Kanyang biyaya na hindi mauubusan ng Panginoon. Bagamat nire-require tayo ng ganitong mga offerings, ang Panginoon ipoprovide niya sa Kanyang bayan, sa bawat isa sa atin, kung ano yung nire-require niya sa atin. Walang sawa yung Kanyang pagkakaloob ng buhay sa atin. Buhay, lakas, anything na nire-require sa atin. Siya ang magpo-provide ng lahat ng ito. Ang aking lamang sa ating application ngayon ay sumunod lang tayo sa Kanya. Yung sundin lang natin yung Kanyang mga tagubilin, yung Kanyang mga panuntunan. And God will provide everything na nire-require niya sa atin. Katulad ng mga ating pinag-aaralan, yung COP, hindi tayo mauubusan, hindi tayo kapapalitan, mga kapatid, kung tayo ay sumunod sa Kanyang mga nire-require sa atin. God will provide everything. Amen. Maraming salamat Amen. po. Amen. Ganda ng po. Tama po yun, mga kapatid, no? Talagang hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon kapag binigay ho natin ang anumang Kanyang hinihingi. Sapagkat ibinigay na muna niya ang Kanyang lahat bago natin maibigay ang ating lahat. Amen. Amen. Brother Donnie and then Pastor Joey. Okay, Brother Donnie. Po, God first morning. First morning. Pag tinignan po natin o binasa natin yung Numbers 29, masyadong detalyado, tapos consistent. Dito po ang nakita ko po dito ay pinapakita po sa atin yung kahalagaan ng tinatawag po ng intentional worship. Kasi po, kung papansin niyo nga po, detalyado, consistent. So hindi ho as bilang mga modern individuals ay ang nais po natin sa atin dito ay huwag ho nating tratuhin ang pagsamba sa Diyos na isang casual or out of yung parang yung spontaneous lang siya. Kundi ito po dedicated, tapos intentional talaga. At nangangailangan po ng tinatawag na
siset ng regular at deliberate time. No, deliberate time po for our ito nga po itong spiritual practices. Ang tawag ko po dito ay meron ho talaga tayong dapat na intimate moments with God individually. Kasi kaya po kung mapapansin natin medyo malamlam o matamlay. Huwag naman nating sabihin patay ang pagsamba sa iglesia. Huwag naman natin sabihin doon na gano'n. Malamlam. Dahil malamlam po yung ating individual personal worship. Kung ang bayan ng Diyos po ay magkakaroon ng deliberate at intentional at regular na individual worship or personal worship or ang tawag ko po doon ay intimate moment with God sa kanilang mga tahanan. Kapag ito po ay dinala sa iglesia, ang tawag na po dito ay corporate worship. Amen. Kasi mapapansin po natin kapag halimbawa, simple lang po yan Kapag may kumakanta na po, mayroon na pong kumakanta na po out of church hymnal. Mapapansin natin karamihan, hindi man talaga sumasamba kundi nakikikanta lang. Hindi man lang iniintindi yung bawat words ng lyrics na kinakanta. Kasi pag iniintindi natin, ang gaganda po nun At pag iniintindi natin at nilalagay po natin yung ating presensya sa harapan ng Panginoon, deliberately, yun po ang tinatawag na pagsamba. So dito po na pinapakita sa atin yung kahalagaan nga po ng pagsamba. Yun lang po at purihin ng Panginoon. Amen. Salamat po, Brother Donnie. Ang nakuha po natin doon sa point ng ating kapatid, take away natin doon ay intentional worship. Kanina ho, ang na-take away natin kay Pastor Meneses ay God sufficiently provides even our offerings, ibibigay din niya. Sabi nga po mga kapatid na Haring David sa Aklat ng Mga Awit 96 verse 8, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalulatiang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang bulwagan. Okay, salamat po, Pastor Joey. It's your turn. Happy God first morning, everyone. Okay, ang ating pong nakita doon o dito sa ating pong readings, bago banggitin yung mga detalye ng paghandog na dapat nating gampanan at bahagi ng ating pagsamba nga sa ating pong Panginoon, binanggit po doon sa unang mga talata, lalong-lalo na po dito sa verses 1 to 6 ng chapter 29, yung pagbibigay command ng Diyos na sila ay magpapatunog ng malakas na trompeta sa ikapitong araw. Ang akin pong nakikita rito ay ito ay hindi lamang isang pagdiriwang na dapat gampanan ng bansang Israel, kundi ito ay isang banal na pagpapaalala na ang bayan ng Israel ay tinatawag na maghanda sa susunod na dakilang araw. Na ano ba yung dakilang araw na pinakahihintay nila? Ito yung pong araw ng pagtubos. So ibig sabihin mga kapatid, ang tunog ng trompeta ay isang paanyaya sa bansang Israel na sila ay dapat magsisi, magnilay-nilay at higit sa lahat magbalik loob pagkatapos po ng kanila pong mga ginawang kasalanan. Sa puntong ito gusto kong bigyan ng spiritual implication yung tunog ng trompeta. Una, ang tunog ng trompeta ito ay nangungusap na ng pagpapahayag ng isang babala. Alam naman natin mga kapatid na ang trompeta noong unang panahon ay ginagamit ito sa digmaan upang tawagin ang mga tao at magbigay ito ng kanya-kanyang koro-koro o kaya panawagan ng pagpupulong. Ito rin ay ginagamit noon upang bigyan ng babala ang mga tao. Kung babasahin po ninyo yung Joel chapter 2 verse 1. Sabi nga ni Ellen G. White sa Prophets and Kings, page 503,
Ang tunog ng trompeta ay paalala ng babala at paghahanda. Gayon din ang mga lingkod ng Diyos ay tinawag upang magpahayag ng huling babala sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang mensahe ay malinaw. Alam natin na ang oras ay maikli, dapat na maghanda para sa paghuhukom na darating. Ang aking nakita rin dito, nakahulugan ng spiritual trumpet sa buhay natin, ito ay panawagan ng pagpapakabanal at pagsisisi. Mapapansin po natin na binanggit yung napakaraming handog, iniutos ito sa Numbers 29, Ito po, ang lahat ng ito ay sinusundulo ng paglilinis sa kasalanan at matapat na pag-aalay ng ating pong mga sarili. Sinabi nga sa Patriarchs and Prophets, ang araw ng pagtubos ay dapat na maging panahon ng masusing pagsusuri ng puso. Ang bawat kaluluwa ay dapat humarap sa Diyos na may pusong nagsisisi. Kaya nga mga kapatid, ang araw ng trumpeta sa panahong ito ay isang unang hakbang tungo sa paghahanda ng pagpapakabanal at pagsusuri ng ating pong mga sarili bago humarap sa ating pong Panginoon. At yan nga po ang gawain ng bansang Israel noong unang panahon. Ang tunog ng trumpeta para sa akin, ito rin ay paalala, mensahe ng malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin mga kapatid na ang trumpeta sa bagong tipan ay naglalarawan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Naalala po ba ninyo yung nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 52? Sinasabi doon, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay muling bubuhayin. The Great Controversy, binanggit din ito ni Ellen G. White. Ang wika niya, ang huling trompeta ang magpapaalala sa mga tapat na natapos na ang kanilang pakikipaglaban at sila ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala. Kaya nga mga kapatid, para sa akin ang araw ng trompeta ay larawan ng mga huling babala ng Diyos bago ang pagsasara ng yung tinatawag nating close of probation. Ito ay paalala sa atin na dapat tayo ay manumbalik sa Diyos. Ngayon, gaya ng ginawa ng bansang Israel, talagang sila ay nag-alay, naghandog. At kung tayo man ay nagkakamali, may mga darling sins o kaya intentional sinning, kung na po natin ipagpaliban ang pagsisisi at pumarap na tayo sa ating Panginoon. At ang araw ng trompeta ay ito rin ay ang mensahe na maaari natin makuha dito ay ang pakikibahagi natin sa gawain ng Panginoon at bigyan ng babala ang tao para maghanda sa malapit na pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, magpahayag po tayo ng mensahe ng Diyos ng yung three angels messages na bahagi po natin. Makibahagi po tayo sa paghahanda ng mga taong tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo, maging ang ating sarili gaya rin ng bansang Israel. Ang kahuli-hulihan ay ang tunog ng trompeta, ito ipanawagan para sa atin sa buhay na banal upang tayo ay humarap na karapat-dapat sa Diyos at sumamba sa Kanya sa lahat ng uri ng ating ginagawa. Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, patunugin po natin ang trompeta para sa paghanda, para sa paglilingkod, para sa banal na pamumuhay. Happy God first morning po. Amen. Kaya every morning, lift up the trumpet. Yan po ang ating pong theme song every morning. Salamat Pastor Joey. Ating pong hilingan si Pastor Ernie. Nakataas po ang kanyang kamay to give also takeaways from our Bible reading today. And then next, Antoinette. Maraming pong salamat. At happy God first morning po sa ating lahat. Nakita ko po itong bilang 29 ay isang paalala ng ating pananampalataya na may disiplina, relasyon at mayroong puso. Hindi lang po sapat ang pagsamba kung wala ang tatlong bagay. Number 1, pusong nakatuon sa Diyos. Ito po yung kanilang ginagawa, yung kanilang puso ay nakatuon sa Diyos. Sa ating buhay mga kapatid,
we are physically present but mentally absent kapag tayo sumasamba, no? Hindi po pala ganun mga kapatid. Po ang ating puso ay nakatuon sa Diyos. Yan po yung ating sentro ng ating pagsamba. Number 2, oras na inilalaan para sa Kanya. Meron po tayong time na tayo'y magkakaroon ng communion with God, panalangin, pagsusumamo at patuloy na makikipagrelasyon sa Kanya. Number 3, pagpapakumbaba at pasalamat. Kapag kanila pong narinig yung tunog ng trompeta, sila ay magpapasalamat at magpapakumbaba sa Diyos sapagkat nais po nilang ihanda ang kanilang puso. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay hindi pabigat kung ang ating puso ay puno ng pag-ibig sa Kanya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, itong mga bagay na ito ay nagpapalala sa atin upang tayong lahat ay patuloy na magkaroon ng pusong maibigin sa ating Panginoon. Upang lahat ng Kanyang ibibigay na mga paalala, mga payo, ay ating sundin na may pag-ibig para tayo magkaroon ng isang maayos at magandang ugnayan sa ating Panginoon. Salamat po. Amen. Amen. Pastor Ernie, love is the key to all meaningful worship. Thank you, Pastor Ernie. God bless you. Amen. Ate Inet, last Amen. na po. Ang oras po natin ay 4:41 na ng umaga at ang ating pong bilang ay 91 na po tayo. Ate Inet, please take away. Thank you, Pastor. Katulad ng binanggit ni Pastor Marin, ito po ay isang paalala sa atin na ang pagsambahan natin sa Diyos ay hindi lamang po isang ritual, kundi ito po ay isang pusong nakatuon lamang sa Kanya. Di po ba? May sa Kanya, binigay ni Pastor Marin kanina ay 3 punto. Sa akin po ay 4. Una, gawin nating regular ang ating paglapit sa ating Panginoon. Tulad ng mga Israelita na meron silang regular na alay at pista. Di po ba tinalakay doon unang araw, pangalawang araw, kung anong gagawin nila, pangatlong araw, pang-apat yan, and so on. Tayo po ay kailangan din maglaan ng oras upang regular na sumamba tayo at papurihan natin ang Diyos. Magpasalamat tayo. Pangalawa, pagsunod natin sa Diyos ng walang pag-aatubili. Pastor, di ba? Ang kabanatang ito nagpapaalala po sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi optional, kundi ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Pangatlo, pagbibigay ng ating pinakamainam sa Diyos, katulad po ng ating COP. Pinakamahalaga, pinakamainam na handog natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat po na sa ating pinakamahusay na alay na atin pong ibibigay sa Kanya. Sa isang panahon, pinakamahusay na panahon din. Ito ay maaaring maipakita natin sa Kanya ang pamamagitan ng ang ating dedikasyon sa Kanya, ang ating serbisyo, ang ating tapat na pagsunod sa Kanya. At ang pang-apat, pagpapahalaga po natin sa banal na araw. Di ba meron tayong banal na araw? Ito yung huli natin, ang Sabat, na kung saan sa pista ng mga taga-Israelita noon, meron silang layuning italaga sa ating Diyos. Meron silang panahon para italaga sa Diyos. Sa atin din, dapat din nating pahalagahan ang ating araw ng pagsamba at maglaan tayo ng oras para sa Diyos sa gitna ng ating mga kaabalahang araw at buhay. Yun lamang po, Pastor. Amen. At salamat sa another takeaway na ating narinig. Very inspiring. Regular worship and obedience motivated by love and an intimate relationship with God. What's a meaningful worship, mga kapatid? We have a very meaningful worship today. Lalo tayong napalalawak ang ating mga kaisipan sa kagandahan ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. And yan po ay naglalapit sa atin o tayo po'y lalong napapalapit sa Panginoon sa araw na ito. Ang oras po natin ay 4:44 na po ng umaga. God First Morning. Tayo po ay 93 na po
sa ating pong participants sa Zoom. Babasahin ko lang po itong isang kapatid natin na nagpadala, Ninda Soriano. God is provider sa lahat ng bagay, kaya marapat lamang na tayo'y magbigay sa lahat ng ating natatanggap na pagpapala buhat sa ating manlalalang para tulong tayo sa gawain ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Happy God First Morning po sa lahat, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating pong Lest We Forget. Ang nakaschedule po dito sa ating listahan ay si, hindi ko alam kung babae ito o lalaki, Jaime Arevalo. Narito na po ba siya sa ating kalagitnaan? Jaime, if you are here, please say a word. Good morning po, Pastor. Ayan, so amin ikaw nire-request, Sister Jaime, na when you read the devotional, blindly open your video kung maaari, kung hindi makaka-apekto sa iyong privacy. Sige po, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Mahal naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa napakayamang mga spiritual reflections, ang mga insights na makalangit, Panginoon. Salamat po sa pagpapalakas nyo sa amin mula sa inyong mga salita. Natuto kami, napakinggan namin ang mga patnubay mo sa amin. Yung pong mga spiritual implications nito sa aming buhay, Panginoon. Hindi lang po namin basta nabasa. Hindi lang po basta namin sinubo, kundi aming inuya, nakuha ang sustansya, pumasok sa aming spiritual na buhay, at lalo kaming naging intimate sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga salita mong buhay na aming nababasa araw-araw at nagkakaroon kami ng transformation dahilan po sa inyong grace na sufficient sa amin sa araw-araw. Salamat po sa pagtanggap nyo sa amin. Ngayon po ay aking idinadalangin si Sister Jaime. Babasahin po niya ang aming pong scheduled devotional reading. I-bless niyo po siya, Panginoon, at ang kanyang leadership ngayon ay maging pagpapala sa aming lahat habang kami nagbubulay-bulay sa devotional book na aming pong binabasa na Lest We Forget. Ang inyong pagpapala ay sumakay, Jaime, habang pinangungunahan kami sa pagbasa at kanyang ibibigay na reflection. Salamat po sa pagdinig niyo po sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sister Jaime, it's your turn. Sister Jaime, First morning po. introduce yourself, ha? Introduce yourself sa aking church, ha? Sige, thank you. God first morning po sa ating lahat. Ako po si Jaime G. Arevalo from South Aurora District po, from Sugit SDA Church po. Sige sis, continue ka na. Bago po tayo magbasa ng ating devotional, tayo po muna ay manalangin. Amang banal makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay ginising upang nilay-nilay at makipag-usap sa inyo at mag-aral ng banal na salita. Pangunahan po nawa kami ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. So ang ating devotional reading po ngayong umaga ay may pamagat na Doing Theology, the Authority of the Bible. I am reading po. Wagner, Jones, and White stood in the harmony with each other on the proper way to resolve theological issues. All held that the Bible is the only determiner of the Christian belief. As a result, they were united against the attempts of the traditionalists to utilize any other form of authority to settle biblical issues. Ellen White was particularly insistent on the need for Bible study in dealing with the theological dispute.
In April 1887, for example, she wrote to Butler and Smith that we want Bible evidence for every point we advance. We do not want to tide over points as Elder Conwright has done with assertions. In July 1888, she set forth her position with the greatest clarity when she published in the Review that the Bible is the only rule of faith and doctrine. And on August 15, 1888, she told her readers to search the scriptures carefully to see what is truth, adding that the truth can lose nothing by close investigation. Let the word of God speak for itself. Let it be its own interpreter. The word of God is the greatest detector of error. To it we believe everything must be brought. The Bible must be our standard for every doctrine and practice. We are to receive no one's opinion without standard for every doctrine and practice. Here is the divine authority, which is supreme in matters of faith. It is the word of the living God that is to decide all controversies. Ellen White also drummed home that message during her presentation at Minneapolis. The scriptures must be your study. Then you will know that you have the truth. You should not believe any doctrine simply because another says it is truth. You should not believe it because Elder Smith or Elder Kilgore or Elder Van Horn or Elder Haskell says it is truth, but because God's voice has declared it in his living oracles. She could have as easily added her own name to the list, given the position that she had taken during the meetings. Thank you, Lord, for your word in the Bible. Today, we want to recommit our lives to the daily study of it with more persistence and energy. So, yung binasa po natin, mga kapatid, ay very relevant po, especially in today's world. Ang dami-dami po nating maririnig na opinions mula sa social media, especially to the youth na gumagamit ng social media. Marami rin po tayong naririnig na opinions from our friends, from our family, at minsan kahit sa sarili din po nating feelings. Dahil doon, minsan po malilito tayo kung ano ba talaga ang tama. Pero malinaw po na sinabi po dito sa ating devotional na the Bible is our ultimate authority. So hindi siya nakabase sa kung ano po ang uso, anong comfortable, kung ano ang sabi ng tao, kung ano ang sabi ni Elder, kundi ito ang salita ng Diyos mismo ang final say. Kung isipin po natin, kapag may problema po tayo or decision sa life po natin, halimbawa regarding our career, our relationship with other people, our daily choices, madalas po una tayo nagtatanong sa iba or we search through the internet, pero gaano po kaya kadalas na una tayong lumalapit sa Bible, nagbabasa ng Bible to ask for guidance kay Lord. So, na-realize ko po upon reading this last night na hindi enough na makinig lang din tayo sa preaching or magbasa ng mga verse sa Facebook kasi kailangan tayo mismo yung intentional na magbababad sa Word ni God kasi doon siya direktang nakikipag-usap sa atin sa tulong po ng Banal na Espiritu. Kaya challenge po ito sa ating ngayong araw na napakaganda at relatable din po na huwag nating gawing routine lang po yung Bible reading natin. Hindi gawin na rin po natin siyang lifeline. Kasi sa totoo lang, sa gitna ng gulo at noise around us, ang salita ng Diyos po, I believe truly in my heart ang bibigay po sa atin ng gabay at lakas. At yun lamang po ang aking short reflection po mula sa devotional po na ito. Amen. Amen. Mr. Jamie, very short
meaningful. Meaningful and very rich ang reflection nating kapatid. Sakto-sakto, Sister Jamie. Salamat sa mga young people na kasama natin ngayon. Nakaka-inspire po na palagi tayo may mga kasamang mga young people tuwing umaga na nagiging kasama natin sa prayer warrior, mga kapatid. Sister Jamie, pagpalain ka ng Panginoon sa iyong leadership, saan ka mang church naka-assign at kung ikaw man ay leader sa district, kasama ng inyong mga kabataang nagli-lead, panatilihin nyo yung ganyang mataas na paggalang at pagmamahal sa salita ng Diyos. And I believe you will be the next generation leaders ng ating mga churches. Salamat sa inyong paglilid, mga kabataan. Tayo po'y manalangin na. Hilingan natin si Sister Jamie. Saktong-sakto na po yan. Wala tayong idadagdag doon, mga kapatid. I think ando na lahat ang sinabi niya. Munguyain na lang po muna natin at enjoy natin yung magagandang sinabi ni Sister Jamie sa kanyang inputs and insights doon sa napaka-short reading but meaningful. Sister Jamie, kindly lead us in the closing prayer for the first part ng ating God First Morning program. Okay po, let's pray po. Let's bow our head. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Our Heavenly Father, we thank you and praise you po for this wonderful morning that you have given us. Thank you so much, Lord, po sa narinig namin ngayong umaga. Salamat dahil kahit napakarami pong ingay and opinions around us, meron po kaming Bible, Lord, na lagi naming maasahan bilang gabay at ilaw namin. Lord, forgive us. May mga times po na mas pinapakinggan po namin ang opinion ng iba kaysa sa inyo. But help us, Lord, na maging faithful po at consistent sa pag-aaral ng inyong word. Bigyan niyo po kami ng courage na sundin ang Bible kahit po kami nahihirapan at hindi popular po dito. Nawa, Panginoon po, ang aming buhay ay maging reflection ng inyong katotohanan po at love. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa mayamang mga biyayang tinanggap natin ngayon mula sa mga pag-uusap natin sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay papakinggan na natin ang history ng ating church. Andiyan na ba si Pastor Serafika? Para i-turn over na natin sa kanya. Wala pa. Sige, ang ating tech group will play the short video of the SDA history. Thank you. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then-known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne.
Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon and the world prepare to meet our God. Tayo po ay dadako na sa susunod na segment ng ating pong programa. Kung meron pong mga kapatid na nai-inspire na magbigay ng short testimony, pwede po kayong bigyan ng panahon bago po tayo dadako sa ating pong reading of the testimony or counsels on stewardship ng ating pong mahal na mensaherang si Sister White. Meron po ba na gustong magbigay ng short testimony about God's faithfulness at paano niya kayo pinupunuan sa inyong mga araw-araw na pamumuhay habang inyong ipinapraktis ang faithfulness sa masagana at malayang handog para sa Panginoon bilang ating pagsamba. Meron po ba na ini-impress ng Holy Spirit this morning? Alright, wala. Tahimik ang bayan ng Diyos. Ating pong iimbitahan ang ating pong nakaschedule na ating speaker ngayon sa reading and reflection ng Counsels on Stewardship. Si Pastor Sam Tautau. Nandiyan na po ba siya? Pasensya na po, hindi ko makontrol itong aking Zoom kaya hindi ko mamonitor yung mga participants. Dito po, Pastor. Sige. Brother Sam, kindly open your mic and give us a signal na nandyan ka na sa ating platform. Sam? Nakita ko po yung name niya, Pastor. Nandito siya. Oo nga eh. For some reason, baka may problema yung mic niya. Magbigay ka ng hudyat para tuloy-tuloy tayo. And then we will pray for you. May challenge? Pastor, yung God First video habang nagkagayak siya. Sige po, habang hinihintay natin siya. Okay. Isang kakaibang dentista, November 23, Offertory Reading Devotional. Napakaganda sa mga bundok ang mga paanyong nagdadala ng magandang balita na naghahayag ng kaligtasan. Isaias Kapitulo 52, versikulo 7. Madalas ang nagiging pag-aaway ng mag-asawa. Kaya, nagpasya silang magdiborsyo. Nagtakda sila ng petsa para magkita sa harap ng hukom. Gayunpaman, masakit ang ngipin ng asawang babae at kailangan niyang magpatingin sa dentista. Sa opisina ng dentista, napakinggan niya ang mga Kristiyanong musika, at nakiusap siya sa dentista na ipaliwanag ang mensahe ng awit. Sinabi ng dentista sa kanya ang tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Dahil naiintriga, naghangad siya ng Biblia. Binigyan naman siya ng dentista at sinabing dadalawin siya ng pastor.
Pumayag ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw ang pastor sa kanya. Bahagya pa lamang silang nakakapagsimula sa pag-aaral ng Biblia ng araw na iyon, at hindi napigilang magtanong ang babae. Pastor, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa diborsyo? Bumulong ng panalangin ang pastor para patnubayan siya ng Diyos at inilahad niya kung ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa diborsyo. Nagalit ang babae. Hindi na iyan posible sa panahon natin ngayon. Pasigaw na sinabi ng babae. Hinikayat siya ng pastor na magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia, at ipanalangin din niya ang kanyang asawang lalaki, at ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nagpasimula siyang manalangin at may bagay na nagsimulang mangyari sa kanyang kalooban. Nang gabi, bago ang pagdinig sa hukuman, sinabi niya sa kanyang asawa na nagbago na ang kanyang isipan at hindi na niya gustong makipagdiborsyo. Tinanong ng asawang lalaki kung bakit. Sumagot ang babae at nagsabi, "Tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas, at ang diborsyo ay labag sa kanyang kalooban." Nang sumunod na araw, sinabi ng babae sa hukom na hindi na niya gustong makipagdiborsyo. Tinitigin siya ng kanyang asawang lalaki at nagsabi din sa hukom na, "Gayon din po ako." Ngayon, ang asawang lalaki naman ang naging mausisa. Gusto niyang malaman ng higit pa ang tungkol sa Biblia at ang tungkol kay Jesus. Ibinigay ng babae ang kanyang Biblia sa lalaki, at agad na sinimulang basahin ito. Hindi nagtagal, humingi din siya ng pag-aaral sa Biblia, at nagpasimulang dumalo sa mga pagpupulong sa iglesia. Nabago rin ang kanyang buhay. Ngayon ay sinasabi ng babae na si Jesus ay nasa kanilang buhay. At nagpapasalamat siya sa isang dentista na tahimik na nagbahagi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang gawain. Panawagan. Maraming lugar sa mundo kung saan nahihirapan ang mga manggagawa ng iglesia na magtamo ng visa at kapahintulutan para magtrabaho. Subalit ang mga professional tulad ng mga dentista, enhinyero, guro, nurse, at iba pa ay madalas magtrabaho sa 1048 windows at namumuhay bilang tagasunod ni Jesus. Tinatawag natin silang tent makers sapagkat ang kanilang ministry ay inihalin tulad kay Pablo. Makatutulong ang inyong mga handog na masangkapan ng kakayahan at may taguyod sila sa buong mundo. Amen. Amen. Mga tent makers natin dyan. Ganda mga kapatid. Sino ba yung mga tent makers natin dyan? Si Brother Edmond. Tent maker din yan. Sino pa? Mga nabanggit na mga professional na nagtatrabaho at nagmimisyonero para sa Panginoon sa mga profesyon na taglay nila, no? Yan ay ang diwa ng tent makers, and we can support through offerings, mga kapatid, yung abundant and free will offerings. Okay, andyan na ba? Nagbigay na ba ng hudyat? Brother Tautau, Sam, paki-open yung iyong mikropono at magbigay ka ng hudyat na ikaw ay nariyan na. Wala pa rin. Pwede pa tayong mag-request sa isang kapatid na volunteer na sumalo. Mayroon siyang challenge para hindi tayo mabinbin sa ating schedule. Somebody will take over, please. Volunteer? Una, Pastor. Alright. Sige, Tinet, admin po kayong ipagpe-pray. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Nakila at mapagmahal naming Diyos, ang aming pong kapatid na si Sister Net ay itinatalaga namin sa inyo ngayon. Siya po ay magli-lead sa amin para po sa isang muling section ng pag-aaral. At yumaman kami sa kaalaman at ang biyaya mo ang umakay sa amin para kami ay tulungang mabuhay ayon po sa mga prinsipyo at katotohanan ng pagiging katiwalang amin po mababasa sa mga payo ng iyong lingkod na si Sister White. Gabayan mo si Sister Net at ang mga simple at mga clear reflections ang i-impress nyo sa kanya through the Holy Spirit.
Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yan. Muli po, God First Morning sa ating 115 participants dito sa Zoom. Tapin natin ngayon, Pastor. Purihin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa bagong kabanata. Kabanata 63 na tayo, Pastor. Section 1. Pagiging katiwala, isang personal na kapanagutan. Ang mga magulang ay dapat nakunin ang kapanagutang ibinigay sa kanila. Ipinagkatiwala sa kanila ang mga talentong magagamit sa pagluwalhati sa kanya. Ang mga anak ay walang kapanagutan sa mga talento ng kanilang ama, sa pagkakaroon ng matinong isipan, ng mabuting pagpapasya. Ang mga magulang sa pananalangin at sa tulong ng mga tagapayong may karanasan sa katotohanan at may pagkakilala sa kalooban ng Diyos ay dapat na magbahagi ng kanilang tinatangkilik. Kung mayroon silang mga anak na may karamdaman o naghihikaos at maaring makagamit ng kayamanang ito sa matalinong paraan, sila ay dapat na isaalang-alang. Ngunit, kung may mga anak silang walang pananampalataya at sagana sa mga bagay ng sanlibutan na naglilingkod sa sanlibutan, sila ay magkakasala sa Panginoon na tumawag sa kanila upang maging katiwala. Kung ilalagak nila sa kamay ng mga anak na ito ang kanilang kayamanan sapagkat sila ay mga anak nila. Ang pag-aangkin ng Diyos ay hindi dapat na maliitin. At dapat ding maunawaang hindi sapagkat nagpangako na sila sa Diyos sa kanilang kamatayan ay hindi na sila dapat magkaloob sa gawain ng Diyos habang sila ay buhay pa. Dapat silang magkaroon ng kasiyahan ngayon at sa panahong darating sa pagkakaloob ng kanilang labis na kayamanan upang pasulungin ang gawain ng Diyos. Dapat silang gumawa ng kanilang bahagi. Dapat nilang gamitin ang mga kayamanang ipinahiram sa kanila ng Panginoon upang pasulungin ang gawaing dapat magawa sa kanyang ubasan. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng halos lahat ng mga krimen sa sanlibutan. Ang mga amang madamot sa kinakamkam ang kayamanan para sa kanilang mga anak at hindi nakikita ang mga pangangailangan ng gawain ng Diyos at kumukuha ng bahagi upang matulungan ito ay gumagawa ng malaking pagkakamali. Ang mga anak na nais nilang pagpalain sa pamamagitan ng mga kayamanang ito sa katunayan ay isinusumpa. Wow. Amen. Wow. Very strong. Very strong. Nakakatakot, Pastor, no? Ang pagiging katiwala, isang personal na kapanagutan ng magulang na kung ang ating mga kayamanan pala, ang tinatangkilik ng mga magulang, kung ito ibibigay lamang daw sa mga anak na hindi na nanampalataya at inuubos lamang yung kanilang salapi sa gawain ng sanlibutan at hindi nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Sabi dito, sila ay ang mga kayamanang ito ay isinusumpa na. Hindi ginagamit nila, suwalit ito isinusumpa na. Talagang sabi nga po dito yung pag-ibig sa salapi. Dahil minsan, kita natin, porkit anak mo, ay nakalagay po dito, hindi porke anak mo, ay sasabihin mo na yung iyong mga kayamanan ay ibibigay mo lahat sa kanila. No? Kita natin dito na dapat talaga na ang ating yung kayamanan, kasi nga sa kahapon ng pinag-aralan natin, Pastor, di ba, tayo ay mga katiwala lamang. Ang nagmamay-ari ng mga salapi na yan ay ang Panginoong Diyos. Kaya kung ipagagamit lamang natin sa mga hindi karapat-dapat, ay talagang pati tayo ay masusumpa ng Panginoon. Bilang Pastor. Amen. Salamat Atinet sa pag-reiterate ng mga points ng mga payong ito ni Sister White. Mga kapatid, ito po ay maganda na atin pong
muni-muniin at baunin sa ating mga desisyon, sa ating pagiging magulang. Marami po tayo dito mga parents, mga kapatid. Ilan po siguro lang dito ang hindi pa nagkakaroon ng pamilya o hindi pa nagkaroon ng pamilya. Ito po yung ating i-consider mga kapatid. Magaganda itong mga payo ito ni Sister White. Napaka serious ito para sa atin. Tayong lahat na naririto ay naniniwala po ako na hangad natin na masumpungan tayong lahat na faithful stewards of God. Amen? Amen. So lahat po tayo ay gusto masumpungang tapat ng Panginoon na katiwala habang tayo nabubuhay. At naniniwala po akong gusto rin po natin yan na hanggang sa tayo mamatay ay tapat na katiwala. At alam nyo, sabi dito ni Sister White, ganda ditong point niya, hindi daw po responsable ang mga anak sa katapatan ng kanilang mga magulang, no? Para yung Ezekiel chapter 36 ba yun? Ezekiel chapter 37 ba yan? O sabing gano'n ay hindi mananagot sa kasalanan ng mga anak ang mga magulang at gano'n din hindi mananagot ang mga magulang sa kasalanan ng kanilang mga anak. May kanya-kanya tayong responsibilidad at accountability pag dumating po tayo sa wastong edad ng pagdedesisyon. Kaya akayin po natin ang ating mga anak, hanggang may kakayanan po tayong sila ay payuhan, alalahanan, ay akayin natin silang mabuhay ng pagtatapat katulad ng ating hangaring na maging tapat. At nasa sa atin po mga magulang ang diskresyon hanggat tayo'y buhay at nakapag-iisip pa at nakapagdidesisyon ay masusuri na po natin kaagad kung ang ating bang mga pamanang iiwan ay mapupunta sa kamay ng kung sino man sa ating mga anak, tapat pa sila o hindi, na ipagpapatuloy ang ating mga hangaring na maging mabuti at tapat na katiwala ng ating Panginoon. So, wag natin ilalagak ang mga kayamanan ng Diyos sa mga responsabling iiwanan natin. No? Wag natin ilalagak kasi ay kagaya nga po ng ating binasa nung nakaraan sa diwa ng inabili ng Panginoon sa mga mensahe ng 3 anghel. Ang sabi, sulat mo, mapapalad ang mga namamatay sa Panginoon buhat ngayon sapagkat sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa at ang kanilang mabubuting gawa ay sumusunod sa kanila. Akalain mo mga kapatid, patay ka na ay parang gumagawa ka pa ng mabubuting mga gawa sapagkat ang lahat ng ating mga kabutihan ng pagsisikap ng pagtatapat na katiwala ay inilagak natin sa kamay ng mga tapat din ang mga maiiwan natin para magpatuloy itong gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Nakalain mo kapatid, kaya mapalad pala ang isang tapat na katiwalang mamamatay sa Panginoon. Kasi alam niya kung saan niya iiwanan ang mga naipon niya pag siya'y namatay na upang magpatuloy na gumagawa ng kabutihan ang kanyang mga resources. So, yun, kapatid, that's a golden principle. Okay, meron pa po ba kayong gustong sabihin? Brother Edmond, meron ka bang nakitang mga remarks dyan sa ating, hindi ko makontrol Wala akong control sa Zoom ngayon. Pastor. Pakibasa. Meron po tayong mga note na dyan, pakibasa na lang. Sino nagsasalita? Si Pastor Joey po. Sino? Pakitaas lang po yung kamay para hindi ko makita, no? Sige po. Sige, Pastor Joey. Rinig po. Sige po. Maraming salamat po, bagamat pinag-uusapan natin yung accountability rito, personal accountability. Pero gusto ko pong magdiin, Pastor Jerry, sa tinatawag nating parental accountability, Kay, from the very beginning, kapag naturuan natin yung ating mga anak mula pa sa kanilang kamusmusan hanggang sila po ay tumanda, palagay ko ay itong pinag-uusapan po nating financial right financial management o kay accountability ay maaari pong
mangyari. Ano? Kaya malaki pong pananagutan ng magulang sa paghubog ng likas ng mga bata para magkaroon din sila ng mabuting accountability sa kanila pong hinaharap. Kaya nga, ang unang gawain ng magulang ay sanayin ang espiritualidad ng mga bata. Dapat manurture sila sa pananampalataya at sa lahat ay maipakita ng magulang kung ano yung nararapat na sundahan ng mga anak o kaya ng mga batang sumusunod na mabuhay para sa hinaharap. Iyon yung aking nakikita, Pastor, yung parental accountability ay mahalaga. Bakit mahalaga ito? Sapagkat sabi ko nga kanina, ito naghahanda para sa kinabukasan ng mga bata kung paano sila haharap sa kanilang buhay at haharap sa kanilang relasyon sa ating pong Panginoon, yung kanilang likas, maging yung kanilang pagpili, maging yung kanilang iniisip na paroroonan. Ito ay nasa pamamatnubay ng mga magulang. So, mahalaga mga kapatid. Ang problema dito, kapag ang magulang ay hindi na ipakita yung tamang financial accountability, una sa lahat sa Diyos, ay huwag na nating expect na masusunod din ito ng mga anak natin sa mga susunod. So, ganun pa man, ay yun nga, mayroong kanya-kanyang accountability na haharapin, pero dapat ay para ma-secure natin yung future ng ating mga anak sa kanilang relasyon at matibay na financial accountability sa ating pong Panginoon, we as parents, dapat mag-invest tayo ng time, energy, talents, magandang payo para sa ating pong pamilya. So yun yung aking nakita, Pastor Jerry. Ayan, salamat Pastor Joey sa reiterations ng mga points ng payo ni Sister White. Ang tawag ni Brother Donnie dyan na atin pong sinusubaybayan ang kanyang mga post ay disciple making. Ayan. Point po ni Pastor Joey, tayo po mga parents ay mga disciple maker. Ayan. Sa dinidisipulo natin, una syempre, ang ating mga anak sa faithful stewardship with regards to proper financial management to move forward because of God. Yun po yung palaging lundo ng lahat mga kapatid. Ginagawa natin ang lahat para sa mithiin na isulong ang gawain ng Diyos. Yun naman po talaga ang purpose ng lahat. Bakit po tayo binigyan ng kapamahalaan ng Diyos? Sinyeran tayo ng Diyos. Binahagihan tayo ng Diyos ng governance, ng stewardship ay sapagkat gusto niya na magkaroon tayo ng privilege na maging kasosyo sa pag-sustain ng kanyang nagtatapos na gawain. Kung hindi yun ang purpose, ay wala akong purpose yung pera. Wala pang sarili lang ang magiging purpose po ng kayamanan o mga salapi na ating hawak. Right. Meron pa po ba? Ang oras po natin ay alas 5:23 na. Ilan na po ang ating participants? Di ko makita sa Zoom. Wala, hindi mag-project. 118. 100? Go, maminit. 117. Ayun. Okay. Salamat po sa mga kapatid na pumunta ngayong umaga. Regular po ito, no? At pagka Tuesday at Wednesday ay talaga uabot tayo ng 100. Yan po siguro talaga ang pinakamaluwag ng ating mga kapatid. Pastor, sa sa CLPM Daily Spiritual Empowerment Facebook page, meron po tayong 22. Amen. Sa Adventist Mission Facebook page, 27. Sa YouTube, 10. At sa Discipleship Ministry, 25. Ayan. Praise the Lord po. Salamat po sa inyong pagsama mga kapatid sa ating Daily Spiritual Empowerment. Pastor Nelven, please, kataas po kayo ng kamay. Happy God first morning po. Nais ko lang pong basahin. Ito po mga talata sa Biblia
Time. Okay. Narinig po ba? Wala akong video. Okay lang, Pastor. Sabi po dito, sa 1 Timothy 6:17 to 18, ang mga mayayaman sa sanglibutan ito ay iutos mo na huwag silang mga palalo, ni mga tiwala sa mga katiyakang kayamanan, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng saganang lahat na mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, mangagpakayaman sa mabubuting gawa, maging handang mamahagi, maibigin sa pamamahagi. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, na yung mga kapatid na mayroong mga kaya sa panahon niya ay maging maibigin sa pamamahagi. Yung kayamanan ay huwag mahalin ng above sa Panginoong Diyos, kundi nasabi dito, maging mapagmahal sa paggawa ng mabuti, lalo na sa pagbabahagi ng mga kayamanan, at syempre ilagay sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi po sa banal na kasulatan, kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. 6:21 ng Mateo. Sa akin po bilang isang pastor, na yung pong aking reflection dito bilang isang manggagawa, na may mga times na parang ako yung nagiging sakin dun sa kayamanan. Yung pala, bilang isang manggagawa, kailangan ko rin pala maging channels of blessing. Yan. Kasi siyempre sa district, meron din naman mag-aabot sa iyo ng cash, Pastor Jerry, di ba? Ikaw pala ay, hindi yun, bilang isang pastor, huwag mo pala tignan yun na income, kundi yun ay maging channels of blessing ka. Na kung merong kapatid naman na nangangailangan din, kasi hindi naman pantay-pantay mga kapatid, may mayaman, meron din hindi talaga nakakaabot sa average ng pamumuhay, maabutan mo rin sila kasi channels of blessing ka bilang isang manggagawa. So yun yung sa reflection ngayon pong umaga. Amen. Salamat, Pastor Nelben. Parehas tayo ng practice. Parehas tayo ng practice. Sige. Ito mga kapatid, ang oras po natin ay alas 5:26 na po ng umaga. Pasensya na po kayo, medyo maingay ang mga aso sa paligid namin. Alam ko naririnig niyo ang mga tahulan dito. Alright. Meron pong isa pang insight na magandang i-practice, no, nang nagsisimula pa lang magpamilya. Meron pong isang comment na ibinigay ang isang leader natin sa General Conference. I think this is from the Children's Ministry, na sinasabi, as soon as your children learns how to count 1 to 10, you can teach them how to type. So, yun po, napakasimple lang nun, no? Practical po yun para maituro na po kagad natin yung faithfulness and acknowledging God as the owner, as the fundamental principle of stewardship, yung acknowledging God as the creator and owner of all. Sa pagbabalik ng maliit na mga ikapo ng mga bata, no, na tinuro po natin. Simple arithmetic lang ho, 1 to 10, and then bigyan niyo po ng 10 piso. Bilang sila ng 10 piso, ilan ang sa Panginoon? Sasabihin ng mga kapatid, isa. Sa bawat 10, isa. Bilagdagan mo, magturuan mong bumilang ng 20, bigyan mo ng 20 pesos. Sa bawat 20, dalawa. So mga kapatid, that is very simple teaching of faithfulness and financial accountability in terms of faithful stewardship in returning tithes and offerings. And then para hindi na mahirapan, sabihin nyo magkano ang pagmamahal mo sa Panginoon dyan sa iyong account ng money. Gusto mo ba 10% din? O, ituro nyo po sa kanila yung voluntary giving din, mga kapatid. At matitiyak po natin na maisasalin po natin unti-unti yung practice and faith and practice sa atin pong mga henerasyon. Simple as that, mga kapatid, para mawala yung love for money. Kasi dapat po yung love and trust only belongs to God. In that simple way, yung payo na yon ay makakatulong po sa mga nagsisimula pa lang magpamilya. Yan. Alright.
Meron pa po ba? Tayo po ay alas 5:29 na. Pataygoy ko, panahon na para tayo manalangin. Kung meron pa pong magsasalita, mag-comment, ay pwede pa po. Isa na lang po siguro. Pastor, basahin ko lang po yung pinadala pong siguro last po na takeaway ni Pastor Joey De Ocampo mula po sa Testimonies for the Church Volume 5, page 246. Sabi po niya, in the day of final accounts, it will be seen that the sins which led to the ruin of souls resulted from the neglect of personal accountability to God. Thank you, Brother Edmond, sa pagbasa ng ating chat box. Tayo po ay dadako na sa ating pong season of prayer. Yan. Mga prayer lists ay di ko po nakikita, pero kung sino man po ang mailagay na ating po matotokahan na magbibigkas ng mga supplications, ay paki-monitor na lang po ang updates ng ating chat box para ma-mention natin ang mga individual prayer requests sa ating pong Amen, mga kapatid. Ayan, ako yung naka-exit na, no? Sa lalong madaling panahon na, no? Ano po, mga kapatid? So, ayan, tayo ay manalangin, mga kapatid. So, maganda naman yung lesson, ano? Ito ay patungkol sa pamana. I-discuss ka natin ng bago tayo manalangin ay i-ano natin ng short ano tawag ito? Short summary. Yan. Kailangan daw natin para sa mga may payo ito para sa mga magulang, para sa mga anak at para sa lahat, ano. Ito ay patungkol sa mga pamana. Sabi nga ay kung ang mga magulang pamamanahan yung mga anak ng pera at ari-arian, ito ay posible na hindi lamang na hindi salit na maging pagpapala, ito ay maging pakapahamakan, ano, bakit wawaldasin nila ito sa walang mabulahang bagay, ano, at masasayang lang, ano. So dapat daw ang papamana natin sa ating mga anak ay yung buhay ng pananampalataya. Yan, napakaganda. Kahit na wala kayo bigay na pera, basta na ipamana mo yung buhay ng pananampalataya. Ano po? Ito ay the best na ating ipamana sa mga anak. Ano pa? May panawagan dito para sa mga anak. Para sa mga magulang, sabi dito, ang tunay na pamana sa anak ay hindi lamang pera o ari-arian, kundi isang buhay ng pananampalataya at halimbawa ng pagiging tapat na katiwala. Ayun palang panalo na, mga kapatid, kapag naipamana mo sa kanila yung pagiging tapat na katiwala, the best na, So, paano natin may papamana yun? Number one, dapat tayo isang maging halimbawa din sa kanila ng pagiging tapat na katiwala para naman may pamana natin. Ano papapamana natin kung wala tayo, diba? So, yun napakaganda. Win-win situation, Win si mother, si parents, win ng mga children. Ano po? Sabi dito, para naman sa mga anak, ito naman may panawagan para sa mga anak. Hindi tayo dapat umasa lang sa pamana. Ang tunay na yaman ay ang makilala ang Diyos at maging bahagi ng kanyang gawain. Ayan, Di puro pamana lang hinihintay natin, Kailangan din natin sarili natin makilala natin ang Diyos. At at maging bahagi ng kanyang gawain. Yan, mga anak, At para sa lahat, in general naman ito. Ang yaman ay pansamantala lamang, mga kapatid. Bakit? Nauubos, nagagastos yan, Pero may paraan para hindi maubos ang kayamanan. Ang galing, Kapag ginamit mo pala ito sa gawain ng Diyos, ito ay magiging walang hanggang pamumuhunan, mga kapatid. Channels of blessing, sabi ni Pastor Melvin. So yan, yung kayamanan para maging mahabang kayamanan, hindi yun nauubos lamang. Gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, Yun yung pinakabuod ng ating lesson na pinag-usapan, So, minsan, pagka sa ganong summary, mas naunawaan natin, Anyway, lahat naman ang sinabi nila, tama naman lahat yun, Inano ko lang sa pinaka-brief summary. So, yan, alam ko na blessed tayo sa mga gusto magpamana dyan. Ang pinaka-the best pamana na ni Risa, Lalo na sa apo. Yung buhay na may pananampalataya at halimbawa ng katapatan.
at pagiging tapat na katiwala sa ating Panginoon. Sa Sister Rosel, continue praying po sa anak namin sa exam September 24. Yes, John Dave Hernandez. Sige po, naway siya makapasa. No? Ito yung sa nursing sa abroad. Kung di ako nagkakamali. NCLEX ba yun? Nakalimutan ko yung term. But anyway, ito ay board exam. Ito isang mahalaga requirements para sa future ng inyong anak. Po. Sa taas wala na. No? At ako nag-exit na doon kasi gusto ko manalangin sa atin. Huwag puro doon. Anyway, maganda rin naman doon. Kaya lang ay sometimes mas gusto ko dito. Nakakapag-reflect ako. Malaya akong nakakapag-reflect dito. Po. Sige po, let's pray mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then itutuloy ko po. Let us pray. Sama-sama tayong manalangin. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Salamat sa inyong pagmamahal sa umaga na ito. At muli ninyo kami binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa invitation muli sa amin sa umaga na ito. Na muli kaming makakonek sa iyo sa pamamagitan ng devotional na ito. Matuto at matuto ng marami pa. Salamat sa mga paalala para sa aming mga magulang. Na the best na pamana sa aming mga anak ay ang buhay ng pananampalataya at isang halimbawa ng pagiging tapat na katiwala. O dakilang Diyos, tulungan niyo po kami palagi maging tapat na katiwala sa ano pa mang mga pagkakataon at sitwasyon ng aming buhay upang sa ganun ito ay makita ng aming mga anak at gayahin nila sa kanilang pamumuhay. At gayon din aming dinadalangin ang bawat isa ngayon na ang aming mga kayamanan, ang aming mga pananalapi, ang aming mga blessings na natatanggap. Tulungan niyo po kami na gawin itong pangmatagalan. Tulungan niyo po kami na magamit ito sa gawain para hindi ito nauubos na mabilis lamang. Tulungan niyo po kami na maging daluyan ng pagpapala. Dahil nais namin na maging kapartner po kayo sa inyong gawain habang kami ay naghihintay na naghahanda sa inyong ikalawang pagbabalik. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na narito ngayon. Kasama namin na nalangin. Kasama namin ang sambayan ni Nanay Nerissa. Kasama yung kanyang mga anak, apo. At nawa magpalain ng pamilya na ito maging halimbawa patuloy ang kanilang mga magulang. Kasama na si Nanay Nerissa sa pagiging halimbawa ng tapat na katiwala sa kanilang buong pamilya. Kaya din ang sambayan ni Sister Nipa Rivera at ang kanyang mga relatives sa Bukidnon, magpalain ng malusog na pangatawan ng bawat isa. Dalangin din namin si Sister Teresita Directres kasama ng kanyang mga personal prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya din ang sambayan Brother S. Minsuba at ni Ma'am Femi, Kuya Abner, si Ma'am Rachel at ang lahat ng guys, parents, pupils, teachers. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Janet Katmaitan, ni Sister Teresita Ladia, si Ma'am Nora Usio Cabiedes, kaya din si Brother Leonard, kaya din si Ate Mitch San Jose. Kasama rin namin sa panalangin si Ate Revi at kung ano man ang kanyang pinagdaraanan, pagsubok sa buhay sa mga sandali na ito. Maaari po ba o dakilang Diyos, tulungan niya po siya sa kanyang pag-iisip, ay bigyan siya ng maging malusog na pagdedesisyon sa buhay. Kasi huwag pumapalayo sa inyo pagkus patuloy na mapalapit sa inyo. Dalangin din namin ang kanyang buong San Leonardo Church ng mga kapatiran dito na sila ay mas maging aktibo, makatulong sa gawain ng San Leonardo Church sa halip na maging pabigat o dakilang Diyos. Dalangin namin na magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa sa aming mga iglesia, na hindi
na hindi nakikita ang mahirap kundi ang madali at masayang pagsasamahan sa piling po ninyo, dakilang Diyos. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Marites Curameng, ang gayon din ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Canlas, sambayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama na si Brother Ramon Hernandez sa kanyang pagpapagaling ng kanyang paningin, at higit sa lahat ang kanilang personal prayer request para kay John Dave Hernandez sa kanyang pag-review sa darating na exam sa September 24. O dakilang Diyos, ang karunungan na nagmumula sa inyo kanilang maranasan, lalo ng batang ito na mag-exam sa kanyang pag-review maging effective ang kanyang mga pag-aaral at magamit niya sa kanyang future, makatulong sa iyong gawain. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, kasama din ang sambayan ni Sister Neneng at ni Brother June, kasama na si Rician sa kanyang karamdaman, na ihipuin niya po siya ng inyong mapagpagaling na kamay at dakilang Diyos. Dalangin din namin ang si Lynn Cusio, o anuman ang kanyang kalagayan sa mga sandali na ito. Patuloy po namin siyang sinasama sa panalangin na kayo po ang magbigay ng patnubay at gabay, kagalingan kung sa may karamdaman, di lamang sa pisikal, gayon din sa espiritual na kalagayan. Dalangin din po namin ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, at para sa kanyang paningin na matagumpay na matapos ang kanyang procedure dito at maging maayos ang kanyang paningin, o dakilang Diyos. Dalangin namin patuloy ang kanyang kalusugan, di lamang siya kundi ng kanyang buong pamilya, at kayo din kung ano man ang kanilang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal na pangailangan. O dakilang Diyos, aming pinagkakatiwala ang aming buhay sa iyo. Ang bawat isa na narito ngayon sa live, meron man kaming hindi nabanggit na pangalan dahil hindi namin nakita, nakasama namin dito nananalangin ang pamilya nila Ate Lorna, Ate Kuya Bobby Paa, at ang iba pang mga kapatiran. Maraming salamat po, Ama. Tingin po ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming nais, dahil kayo ang nakakaalam ng the best para sa amin. Patawad po, dakilang Diyos, sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po. Napakasarap manalangin mga kapatid. Kung pwede lang dire-diretso yung panalangin maghapon, wala tayong magagawa, magugutom tayo, pwede, no? Masarap manalangin, kausap natin ang Panginoon. At salamat sa mga prayer warriors sa kumukonek patuloy sa live. Salamat po sa inyo. Sa mga inaantok pa, don't worry, matulog na lang ulit mamaya pagkakain. Ako rin ay matutulog kasi ako inaantok pa, no? Kailangan natin matulog kasi puyat sa gabi sa week of prayer at madaling araw gigising. At puyat talaga, kaya kailangan ng pahinga na po. Kulang na yung maghapon, po mga kapatid, sa lalo na sa mga nagtatrabaho, kaya mahirap yung may mga employee, may mga namamasukan, mahirap po. Yun naman mga may business, kaya sacrifice talaga. Kailangan natin mag-sacrifice para patuloy tayo makakunik sa Panginoon. Pag hindi naman tayo nag-sacrifice, kanino tayo magiging connected? Wala nang iba kundi kay Satan po. Appreciate po Ate Revy, alam ko nandiyan kayo sa background kahit di nakita yung pangalan nyo, po. At alam ko ay nandiyan kayo sa background. At mahal kayo ng Panginoon, Ate Revy, Huwag kayong magpapatalo sa kalaban, mga kapatid, Ang kalaban ay natutuwa yan pag tayo natatalo. Kaya natutuwa siya. Kaya ignore natin ang kalaban ng kaaway, ay masaya yan pag tayo nalulungkot. Di ba? Yan, salamat po sa Panginoon. Sa 5:43 ng umaga, may oras pa. Okay, nakapag salabat na, nagpe-press luya ako. Iwas sa asukal muna, delikado. Delikado mga kapatid. So, yan po mga kapatid, salamat sa lahat na narito ngayon. Paminsan-minsan magjo-join tayo doon sa LPM na tawag ito na prayer. Kasi nahihilingan ako minsan doon na mag-supplication, po. At siyempre, para hindi pa ulit-ulit yung nag-supplication doon. At nakadalawang umaga tayo doon nag-supplication, Mahaba yung prayer doon, pero masaya ako nananalangin doon. Kaya lang ayoko naman kayong pabayaan. Gusto ko rin naman na nagpe-pray dito sa atin. Kasi marami rin tayong personal prayer request dito. Pagpalain din po kayo, Ma'am Nora, po. So tapusin natin yung live ngayon at makagawa tayo papanggawain. Salamat po sa lahat. Salamat sa Panginoon. God first morning po sa ating lahat.
answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.